Okay, good day class. So today we'll be talking about the concept of exception handling. So exception handling is a technique or method we use as programmers to handle possible exception. So exception is another word for error. Pero exception only happens most of the time, not all the time. Okay. So for example, may certain na sequence kayong in-input sa calculator, magkakross siya ng syntax error. Pero may mga certain sequence naman kayo na in-input sa calculator na wala namang syntax error na nangyayari. So, yung exception, parang kapag mali yung input ni user or hindi yun yung hinihingi yung input, pwedeng magkaroon ng exception. So, to further discuss yung concept ng exception, mamaya sasampulan ko kayo ha. Pero again, exception handling is the technique used by programmers to handle possible errors. Okay? So, when we create programs, we don't want our programs to have errors, no? Pero there are certain scenarios na pwede ngang yung input ni user mag-cause ng error. So, yung exception handling, ginawa siya para ma-handle natin yon. So, normally, what we do in exception handling talaga is to handle user-made errors. Okay? Normally, kung meron man tayong syntax error sa program natin, makikita natin yan as we execute it eh. Pero ang hindi natin makikita agad is ano yung possible exception or error na mag-rise because of a user input. So, that's the reason kung bakit normally ginagamit natin yung exception handling sa user-made error. Now, sa Python, to do that, we have the 4 blocks. Yung try, except, else, and finally block. Sa try block, dito natin ilalagay yung code na gusto nating itry for an exception. Sa except block dito, ilalagay yung response when an exception occurs. Sa else block naman, dito natin ilalagay yung code natin when an exception does not occur. And sa finally block, ilalagay po natin yung sunod na code to be executed. Now, let's get back doon sa concept ng exception handling or ng exception. So, for example, humingi tayo kay user ng dalawang input. Pinangalanan natin yan siya na number 1. Dapat ang kanyang data type ay integer. Buti na, enter number 1. Then, another input ni user is number 2. Input, enter number 2. Yan. Now, when we perform, for example, the division operation sa kanila, normally, gagana yan siya ng tama. Mag-print yan siya ng quotient, diba? But there are certain inputs or certain sequence na magkakos siya ng exception. So, i-run muna natin siya in a normal way. 89 divided by 5. Sorry. Hindi quotient answer. Ayan. Nag-error kasi nga name error. Name quotient is not defined. Ayan. So, an example yun na exception na. Pero dito muna tayo. So, 89 divided by 5. So, lalabas yan. I-divide yan. 17.8 yung answer. Walang problema. Another example, kunyari 5 divided by 5. Lalabas pa rin yan. Walang problema. Pero sa division, merong rule na you cannot divide by 0. Ibig sabihin, yung second number mo o divisor mo must not be 0. So, mangyayari kapag ginawa natin 0 yan, magkakaroon ng exception. 0 division error. Ang ibig sabihin niyan is you divide or there is a division by 0, which is wrong. Again, makikita nyo may traceback. Traceback is the
Python equivalent kung saan ipapakita niya sa inyo yung error o line ng error na line ng code, sorry, na nag-cause ng error. So, dyan, trace back, line 4 daw, answer number 1, number 2. So, ito yung nag-cause ng error. Nag-cause siya ng error kasi bawal ka mag-divide by 0. Now, to handle that exception, again, exception, hindi siya lagi nangyayari ha. May certain exception lang. May certain scenario lang na magto-throw siya ng error. Diyan nga, ang certain scenario is pag nag-divide ka by 0. So, ngayon, dahil yan yung nagkukos ng exception, yan yung ilagay natin sa try block. Yan yung code na gusto nating i-try. And then, i-catch natin yung exception. So, except, ang gusto nating i-catch is 0 division error. So, ilalagay natin yung pangalan dyan, 0 division error. Ayan. And then, yung gagawin niya, so, when there is a 0 division error, I want to print, you cannot divide by 0. And then, sa else block natin, si else and finally, optional yan ha. So, si else, gusto natin kung walang exception, ipiprint niya pa rin yung answer. Okay? So, run natin. Tingnan natin. So, 5 divided by 0 naman. Ayan. Hindi na siya nag-crash. Diretso-diretso. In-inform tayo, you cannot divide by 0. Now, for example, normal yung input natin. Mag-proceed pa rin siya ma-print yung answer o yung quotient ng number 1 and number 2. So, ganyan yung mag-handle ng exception. Now, kanina meron ka na yung nakitang name error. Name error happens when you declare a use of a certain variable that is not yet declared. Kanina, di ba, nag-error sa quotient. Sabi niya, wala raw quotient na existing pero tinatawag natin. So, marami pong built-in exception si Python. Ayan. So, meron tayong mga assertion, attribute, EOF, generator, import error, and nandyan din yung kanyang mga definition kung ano nagkukos ng error na yan. Index error, type error, and marami pang iba. So, maraming built-in na exception si Python na pwede nating gamitin. Pwede rin naman tayo na mag-define mismo ng sarili nating error. Ang tawag doon is user-defined error. Sa user-defined error, syempre, ito yung mga error na gawa-gawa lang natin as the programmer. For example, dito sa number 2, ayaw natin siya mag-input ng number 10. Example lang ha. Pwede siya mag-input ng kahit anong number pero hindi number 10. So, pwede natin siyang i-try yung code niya. Tanggalin muna natin ito. Or i-try na lang natin yung buong code para mas safe. Ayan. So, number 2, ayaw natin na mag-input siya sa number 2 ng number 10. So, gawin natin, if number 2 equals number 10, then ang gagawin niya is mag-erase tayo ng, pangalan natin 10 error. Now, balik tayo dito. For us to create our own exception, so mag-create tayo or kailangan natin ng class. So, yung pangalan ng error natin, lagay natin 10 error. Sabay, inherit natin yung methods and attributes ng exception class. Then, sa line 4, dahil wala naman tayong kailangan i-declare, gagamitin natin yung pass statement that allows us to bypass possible errors and proceed to line 5 na agad. So, if number 2 equals 10, raise 10 error. Yan gawin natin. And then dito, tawagin natin si 10 error. 10 error, and then
palitan na, you can not enter 10 for number 2. Yan. So, wala namang issue kung 10 input niya, di ba? Pero dahil ayaw natin as preference, for example, ayaw natin number 10, so gagawa tayo ng sarili nating error. So, ito, ibaba na lang natin siya sa else para tuloy-tuloy. Ayan. Okay. Ayan. Expected. Okay, nakalimutan ko na naman yung tutulog. Ayan. Oh, number 2 equals 10. Indentation error. Oops. Ayan. Ayan. Okay. And then, input tayo ng number kay 1 kahit ano. Sabayin po tayo dito number 10. Tingnan natin kung mag-erase ng error. Ayan. Sabi niya, you cannot enter 10 for number 2. So, ayan. Nag-raise siya ng error. So, ito ay user-defined error. Tayo lang yung gumawa. 'Di ba? Hindi naman bawal na mag-enter ka ng 10 eh. Pero dahil ayaw natin, yan yung ginawa nating user-made error or exception. Okay? Now, I forgot to tell you class, for example, dun kanina sa built-in error natin, kung hindi nyo alam yung specific na error, pangalan ng specific na error, for example, dito, sa number 1 and number 2, di ba hiningi natin integer, pag in-input dyan ni user ay string, magkakaroon yan siya ng value error na exception kasi mali yung pinapasok na value. For example, hindi nyo alam na value error yung ikokos. Pwede nyo na lang ilagyan or tanggalin yung pangalan para lahat ng error ay makatch niya. Okay? So, pag nira natin yan, tingnan natin, ayan, may error. Okay? So, yan ay value error. Another example, dito. Kung tama naman yung nilagay natin, okay, indent na naman. Medyo maarte talaga si Python sa indent. For example, tama naman yung nilagay natin, 5 and 0. Mayroon pa rin, makakatch niya pa rin yung zero division error. Kasi kapag wala kayo nilagay na pangalan dito, lahat ng exception, ikakatch niya. Kapag nilagay niyo yung specific na pangalan ng exception, yung specific lang na pangalan ng exception, yung ikakatch niya. Example ko ulit, yung zero division error. Yan. So, for example, ang error naman is value. Ayan. Kung mapapansin nyo, hindi niya kinatch. Bakit? Kasi ang pinapakatch nyo lang sa kanya is zero division error. Okay? In-specify nyo dyan eh. Kanina, nung tinanggal natin pangalan, nakakatch yan. Kasi, generalize niya yung exception. Or generalize natin yung exception. Hindi natin ni-name kung ano yung specific exception, making the compiler think all exceptions ang ibig sabihin natin. So, yan yung concept ng exception handling. Again, there are two types of exceptions. Yung ating user-defined error and yung built-in exceptions ni Python. Okay? So, ang built-in exceptions ni Python, gawa mismo ni Python, dineclare niya. Example niyan, value error, index error, zero division error, and so on. And yung user-defined error or exception, kung saan ito naman po yung dinefine natin as programmers. So, that's it for exception handling.